ang Ospital ng Esperanza. Isang lumang gusali na puno ng mga alaala ng sakit, pag-asa. Nakatayo ito sa tuktok ng burol, tila isang nagbabantay na higante sa gitna ng lungsod. Ngunit sa likod na mapuputing pader at malalamig na pasilyo, mayroong kakaibang kwento ang ospital na ito. Mga kwento ng kababalaghan at misteryo. Mga kwentong nagpapasalin-salin sa mga doktor at nurse na naglakas loob na magtrabaho dito. Sa gabi, lalo na kapag mahina ang ulan, ang ospital ay nagiging isang anino ng dating sarili. Ang mga ilaw sa pasilyo ay kumukurap-kurap na parang nagbabala sa mga panganib na nagkukubli sa dilim. Ang hangin ay tila bumubulong ng mga sikreto, mga hikbi ng kalungkutan at takot. Ito ang gabing magiging malilimutan para kay Dr. Anton Reyes. Si Dr. Anton Reyes, isang batang doktor na puno ng ambisyon. Kakagraduate niya lang mula sa pinakamahusay na medical school sa bansa. Determinado siyang patunayan ang kanyang sarili, at ang Ospital ng Esperanza, ang kanyang napiling larangan ng digmaan. Hindi siya natatakot sa mga kwento ng kababalaghan. Ang tanging gusto niya ay gamutin ang mga may sakit at iligtas ang mga buhay. Sa kanyang unang gabi ng duty, inabutan si Dr. Reyes ng isang matandang nurse. Siya si Nurse Lourdes, kilala sa kanyang karanasan at sa kanyang mga kwentong katatakutan. Huwag kang magpagabi sa Ward 3, babala ni Nurse Lourdes. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. May mga bagay dito na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ngumiti lang si Dr. Reyes. Hindi siya naniniwala sa mamulto at mga espiritu. Siya ay isang doktor, isang taong naniniwala sa lohika at katotohanan. Ang unang duty ni Dr. Reyes ay tahimik. Ilang pasyente lang ang kanyang inasikaso. Ngunit habang papalapit na ang hating gabi, may kakaiba siyang naramdaman. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok. Ang ilaw sa dulo ng pasilyo ay kumurap-kurap at namatay. At mula sa dilim, nakarinig siya ng isang mahinang hikpi. Isang babaeng umiiyak. Sinundan ni Dr. Reyes ang tunog hanggang sa makarating siya sa Ward 3. Ang ward na ito ay para sa mga pasyenteng may malubhang sakit. Maraming beses nang isara ang ward na ito, ngunit palaging muling binubuksan dahil sa kakulangan ng espasyo. Ang hangin dito ay mabigat at malamig, amoy bleach at sakit. Sa dulo ng ward, may nakita siyang isang babae. Nakatalikod ito sa kanya, ang mahaba nitong buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Nakaupo ito sa tabi ng isang kama na walang laman. Mayroon po ba kayong kailangan, ma'am? Tanong ni Dr. Reyes. Lumapit siya sa babae, ngunit hindi ito sumagot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at tila ba wala siyang naririnig. Patuloy lang ito sa pag-iyak, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang mga hikbi ay nag-echo sa buong silid na parang may malalim na sugat sa kanyang puso. Hinawakan ni Dr. Reyes ang balikat ng babae para sana aluin ito, ngunit bigla itong nawala. Parang bula itong naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Wala na ang babae. Tanging ang malamig na hangin at ang nakabibinging katahimikan ang kanyang naramdaman. Ang silid ay tila naging mas malamig at mas madilim. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Dr. Reyes sa mga nurse at doktor tungkol sa babaeng nakita niya. Sinubukan niyang alamin kung sino ito at bakit siya naroon. Ngunit lahat sila ay umiling lang. Wala ni isa sa kanila ang nakakita o nakarinig ng babae. Walang babaeng nakapasok sa Ward 3 noong gabing iyon. Ang ward ay tahimik at walang ibang tao maliban sa mga pasyente. Ang tanging pasyente na nakaka-confine doon ay isang matandang lalaki na nasa coma na. Wala siyang kakayahang magsalita o gumalaw. At ang kama kung saan nakaupo ang babae, bakit tila may presensya doon? Iyon ang isang batang babae na namatay noong isang linggo dahil sa isang malubhang sakit. Ang kanyang mga alaala ay naiwan sa silid. Mula noon, maraming nurse ang nagsasabi na nakakakita at nakakarinig sila ng isang babaeng umiiyak sa Ward 3. Ang mga bulong sa gabi ay nagdudulot ng takot at kaba sa kanilang mga puso. Lumipas ang mga araw, at unti-unting nakalimutan ni Dr. Reyes ang tungkol sa babaeng nakita niya. Sa dami ng kanyang mga pasyente at mga responsibilidad,
Hindi na niya nabigyan ng pansin ang kakaibang pangyayari. Marami siyang ginagawa sa ospital. Ang bawat araw ay puno ng mga konsultasyon, operasyon, at mga emergency na kailangang tugunan. Ngunit isang gabi, habang nag-duty siya sa emergency room, may dumating na tawag mula sa Ward 3. Ang tawag na ito ay nagbigay ng kakaibang kaba sa kanya. Nawawala ang matandang lalaki na nasa coma. Isang pasyente na matagal nang walang malay at hindi inaasahang makakalabas ng kanyang kama. Agad na nagtungo si Dr. Reyes sa Ward 3. Sa kanyang pagdating, nakita niya ang mga nurse na nag-aalala at naguguluhan. Hinanap nila ng mga nurse ang matandang lalaki sa buong ward, ngunit wala ito. Sinuri nila ang bawat sulok at bawat kwarto. Tiningnan nila ang mga banyo, ang storage room, at maging ang rooftop. Ngunit wala silang nakita. Parang naglaho na lang siya bigla. Tila naglaho na parang bula ang matanda. Walang bakas, walang palatandaan kung saan siya maaring nagpunta. Habang naghahanap si Dr. Reyes, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Isang detalye na hindi agad mapapansin ng iba. May mga bakas ng paa sa sahig. Mga bakas na tila nagmula sa isang maliit na tao. Maliit na bakas ng paa, na parang sa isang bata. Ngunit paano magkakaroon ng bata sa ward na iyon? At ang mga bakas na ito ay patungo sa lumang elevator sa dulo ng pasilyo. Isang elevator na bihirang gamitin at halos nakalimutan na ng lahat. Ang elevator na ito ay matagal nang hindi ginagamit at sarado na. Ngunit bakit tila dito patungo ang mga bakas ng paa? Puno ng kaba, pinilit ni Dr. Reyes na buksan ang pinto ng elevator. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang paalala ng kanyang misyon. Maanikabok at madilim sa loob. Ang bawat sulok ay tila may tinatago, mga lihim na hindi pa natutuklasan. Amoy lumot at nabubulok na kahoy. Ang amoy ay nagdadala ng mga alaala ng mga panahong matagal nang lumipas. Ngunit, malinaw niyang nakikita ang mga bakas ng paa. Patungo ito sa itaas. Sino kaya ang nag-iwan ng mga bakas na ito? Ngunit imposibleng may tao sa itaas. Ang lugar na ito ay matagal nang inabandona. Ang elevator na ito ay patungo lamang sa rooftop. At sarado ang rooftop. Bakit kaya may mga bakas ng paa patungo roon? Pumasok si Dr. Reyes sa elevator at pinindot ang button patungo sa rooftop. Ang kanyang puso ay bumibilis sa kaba. Dahan-dahan at maingay na umandar ang elevator. Ang bawat ingay ay tila isang babala. Ang ilaw sa loob ay kumukurap-kurap na parang nagbabala sa kanya na bumalik na. Ngunit hindi siya nagpatinag. Ngunit desidido si Dr. Reyes na hanapin ang nawawalang pasyente. Ang kanyang determinasyon ay mas matibay pa sa anumang takot. Nang bumukas ang pinto ng elevator, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang lamig ay tila nagdadala ng mga bulong ng mga kaluluwa. Madilim ang rooftop at maulan. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang paalala ng kanyang misyon. Ang mga ilaw ay patay, at tanging ang kidlat ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ang bawat kidlat ay nagbubunyag ng mga anino. At doon sa gitna ng ulan, nakita niya ang matandang lalaki. Ang kanyang presensya ay tila isang misteryo. Nakatayo ito sa gilid ng gusali, tila isang estatwa na gawa sa bato. Sino kaya siya, at ano ang kanyang ginagawa dito? Tumakbo si Dr. Reyes patungo sa matanda at maingat na hinila ito pabalik sa loob ng gusali. Nanginginig sa lamig ang matanda, ngunit buhay. Nang maihatid na nila ang matanda sa ligtas na lugar, sakalang napansin ni Dr. Reyes ang isang bagay na kakaiba. May hawak na bagay ang matanda sa kanyang kamay. Isang maliit na manika na gawa sa tela. At ang manika ay may nakasulat na pangalan, Elena. Sa wakas, naunawaan na ni Dr. Reyes ang lahat. Ang babaeng nakita niya sa Ward 3, ang nawawalang pasyente, ang mga bakas ng paa, ang lahat ng ito ay konektado. Ang batang babae na namatay sa Ward 3 si Elena ay hindi pa rin matahimik. Hinahanap niya ang kanyang manika, ang kanyang paboritong laruan na naiwan sa rooftop noong siya ay buhay pa. At ginamit niya ang matandang lalaki para makuha ito. Kinabukasan, bumalik si Dr. Reyes sa rooftop. Hinanap niya ang manika at dinala ito sa puntod ni Elena.
Inilagak niya ang manika sa tabi ng lapida at tahimik na nagdasal. Humingi siya ng tawad sa batang babae sa lahat ng nangyari, at mula noon, hindi na muling nakita o narinig ang multo ni Elena sa ospital ng Esperanza. Ang kwento ni Dr. Reyes at ang multo sa Ward 3 ay naging aral sa lahat ng doktor at nurse sa ospital ng Esperanza. Isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi maipaliwanag ng siyensya, mga bagay na dapat igalang at hindi dapat paglaruan, at na ang mga kaluluwa ng mga yumao ay minsan nangangailangan ng tulong mula sa mga buhay para mahanap ang kapayapaan. Isang gabi, habang nag-duty si Dr. Reyes sa Ward 3, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ngumiti si Dr. Reyes. "Salamat Elena," bulong niya. Alam niyang naroon pa rin ang espiritu ng batang babae, ngunit hindi na ito nag-iisa. At alam niya na sa wakas, nahanap na ni Elena ang kapayapaang kanyang hinahanap.